Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, sa wakas natapos na rin natin yung ating BMB integrated amplifier. So sa loob ng 2 buwan, ngayon lang na, no? So hindi kasi ito basta-basta ganun lang yung repair. Kahit na nakuha na natin yung pinaka main na problema niya, ay inisa na natin yung sinagad natin yung restoration sa sound. Dahil kung nakikita nyo yung mga nakaraang video natin, meron tong pinakita natin yung 7 board lang, ha, pero meron pa tong board dito sa harap at meron pang board dito sa tape deck. So yung bali siyam yung board nito, yung malalaki lang yung inano natin, tinatrabaho natin. So yung main problem nito noon ay kapag nilakasan natin yung volume, okay? Nilakasan natin yung volume tapos malakas yung bass, nagtitrip yung sound tapos bumabalik. Okay, kapag hininaan mo yung bass niya o kaya yung volume, ano siya, normal siya, hindi siya mamatay. Kaya doon pinapakita natin na medyo may lobo na konti yung kanyang isang capacitor. So hindi naman sa lahat ng amplifier circuit ganyan yung lumalabas ng problema, kasi depende yan kung anong klase mga detector protect circuit yung nakalagay sa loob. Okay, so ito lang, napakaraming nito, napakaraming detector circuit, low current, over voltage, over current. So napakarami, sobrang dami nito. Short, maliban doon sa mga short circuit, ano pa ba yung mga nakalagay na iba, ito, basta napakaraming ano nito, napakaraming chips nito sa loob. Kaya kung nakikita nyo sa karaang video natin, napakaraming circuit. Kaya ang ginawa natin nung makita natin na napakarami palang kinakalawang na, although tama pa naman yung mga capacitance value ng capacitor, pero ang inaano lang natin na wag na sanang bumalik ng mga ganun lang, ilang buwan lang yung gap, dahil nga napaka mabusisi gawin. Napakadaming wires, napakadaming tatanggalin. So okay lang kung dito ka magto-troubleshoot. Okay? Kung magto-troubleshoot ka doon sa ilalim mismo niya, ay nandoon kasi yung ano niya, yung pinaka-input ng input pre-up niya, pati yung ibang, yung doon din nakakabit yung speaker protect, yung relay doon din sa ilalim. Kaya kailangan talaga baklasin mo lahat ng board. Yan. So yun yung ginawa natin. Pinaliguan natin to, sinabon, tapos nagre-recapping tayo. Kung gaano karami yung pinalitan natin capacitor, mas marami yung ikinabit natin. Bakit? Ayan, mahigit 100 capacitor yung kinabit natin. Siguro mga 150, 130 capacitors. Yan. Pinalitan natin. Bakit mas marami? Mas marami siya kasi yung ibang mga capacitors, wala tayong makuha sa market na tama yung kanyang capacitance value o tama yung kanyang working voltage. So ginawa natin, nag-series tayo ng capacitor, nag-parallel tayo, at nag-C-series parallel din tayo para makuha natin yung yung target na capacitance saka yung kanyang working voltage. So yun yung ginawa natin. Kaya kung dito halimbawa na lang dito dito sa amplifier circuit niya, meron ditong tatlong 100 microfarad, 63 volts. So wala tayong makuhang ganong 63 volts. Kaya ang ginawa natin, 100 microfarad, 100 volts na lang. Kaso tatlo lang din, hindi umabot sa 4. So dito naman ginawa natin, kumuha tayo ng 220 microfarad, 50 volts. Yun yung isiniris natin para lumabas siya dito sa target natin na 100 volts at 100 microfarad. Pati dito sa ibang board, gumawa din tayo ng parallel tsaka series dito sa mga maliliit na mga kapasitor. Kaya yung ngayon natin, yung ikinabit natin, mas marami doon kaysa ating pinalitan ng mga kapasitor. Okay? So ito, try natin para marinig nyo, Walking into sundown, my body's feeling you. Ayan, so napakalinaw, napakalinis na ng tunog, na fully restored na talaga natin yung kanyang
yung kanyang sound. Tapos meron tayong short video na ayan, kaka-upload lang natin. So doon nyo panoorin dahil doon natin tinitest yung napakababang frequency ng bass sa loob ng 1 minuto na makita natin na hindi talaga nagtitrip. At kung gaano kalakas, gaano kalalim yung binigay natin na frequency doon sa driver natin. Makita nyo kung paano naglalaro. Okay? So sinubok talaga natin. Yun yung post-repair test natin. Kung hindi ba talaga babagsak yung amplifier. Yan. So meron tayong short video. So panoorin nyo na lang At ayan. Normal na siya. I'll let you go. Pero ganun pa man, kahit na natapos na natin to, gusto ko munang subukan ng mga ilang araw. Araw-araw natin patugtugin bago natin siya ibalik sa may-ari. Yan. So papakita lang natin review para sa mga hindi nakakapanood sa mga nakaraang video natin. Ayan. So dalawang board yung magkapatong dyan. Ito. So hindi natin tinanggaling sa tape deck. 1, 2, 3. Okay? So bali siyam na board lahat. Yung tinanggal natin 7 lang. Ay 6 yung tinanggal natin. 1, 2, tapos 4 dito. Ayan. Ayan yun, yung 4 na magkakapatong. Ayan So malinis na yan Ayan. Okay? Para makita naman ng may-ari na talagang pinagtiyagaan at hinabaan natin yung pasensya sa paggawa nito. Ayan. So sobrang dami ng wires, sobrang connection na tatanggalin, at sobrang hirap at mabusisi masyado kapag gumawa ka ng mga ganitong klaseng integrated amplifier. Ayan. Okay? So sana yung makakatulong to sa mga baguhan, kung sa pagdating ng mga ganitong repairan ay talagang lang, sipag at tiyaga lang. Hindi mo na naman siguro kailangan ng expert ka talaga. At least marunong ka tumingin sa piyesa, marunong kang mag-test, marunong kang magsukat ng voltahe, at pinaka-importante talaga yung mahaba yung pasensya natin sa paggawa. At medyo yun nga, mabusisi ka. Okay? So ayan yung BMB amplifier natin. Ayan. So hanggang dito na lang siguro tayo So maraming salamat at God bless at bye bye.